Ayan, so bibong-bibo po yung mga bata na naglaro sa area. Okay. So update naman natin yung ating area dito sa taas na dinevelop. So karugtong po yan dito, guys. Tatlo kami dito. Dati itong napakalalim na creek, pero napagtiyagaan yan, no, na nabungkal. Meron pa siyang bubungkalin, medyo malaki-laki pa, pero wag muna ngayon dahil hindi pa daw kailangan. Tsaka pag may bakante na lang. Okay? Tatayuan niya ng dalawang palapag na bahay. So itong taas, meron na rin po itong pagmamayari. Okay? Didevelop pa niya ito. Papatag-patagin. So ito na yon, yung ating dinevelop na bago. So pwede nang tayuan ng kubo. Kunti na lang yung ating bubuhalin. So ito, asintahan natin ng halublak yan para hindi malaglag yung mga lupa. Tumitibay. Okay? So ito na lang yung ating tatanggalin. Kunti na lang. Okay? So tuloy-tuloy natin mamaya ito pagbubungkal. Tapos ito kasi dati daanan ito ng tubig itong gitna. Karugtong doon sa baba na creek. Pero pinagplanuhan natin para magagamit yung lupa kasi ang ganda ng area dito, overlooking siya doon sa lalo pag umaga. Masarap mag sumba-sumba dito. Tsaka malayo yung maabot mo kahit na nasa baba siya dahil doon sa kabila sa taas, yan, kasama pa yan sa area natin. Pero hindi muna dahil medyo kapos sa budget pa. Yan, so itong baba makukuha rin natin yan kalaunan. So ginawa natin, nilagyan natin ng dito natin daan yung tubig. So lagyan natin ng kanal ito, medyo malalim ng konti. Ayan. Okay. Meron tayong mga pangmufti sa bakod. Bakura natin dito dahil may mga alagang kambing dahil meron tayong ginagawang garden. Okay. Sa baba para pagtanim-taniman na rin kahit paano, may pichay, kalamansi. Okay. Na pwedeng gulayin. So ito naman po yung ating inumpisa na yung ating septic tank. Dahil malapit na itayo yung ating kubo dito. Okay? Kahit mainit, bira. Ito na yung ating kanal. Dito na natin idaan yung kanal. Hindi pa siya ganoon kalalim pag medyo may bakating oras tayo, natin 'to. Laliman pa ng konti. So ang mangyari, dito dadaan para pag umuulan, hindi dito sa gitna, hindi maagnas yung ating tambak. So yung ating tambak dito, taniman natin kung ano-ano para tumitigas yung lupa. Lalo na pag umulan. Okay? Ilagyan natin ng mga damo-damo, mga kung ano-ano dahil inaakyat ng mga bata. Pumapatag na naman uli. Okay, tumambak dun sa kabila. Saka yung nandun sa gitna, babakbakin pa yan, baba dito. So itong creek dito, medyo matabunan yan. Pero yung kanal, i-divert natin dito, karugtong dito sa atin. Doon sa gilid. Okay, kasi yung natirang creek doon, papatagin yon. So i-divert natin yung tubig doon. Malakas po ang dito, ang ragasan ng tubig. So ang gagawin natin, gawa tayo ng isa pang kanal doon sa may kalsada, sa may gitna. Lagpas itong bakod, may kalsada diyan. So doon natin idaan yung ibang tubig para mabasbasan yung volume dito sa area na ito. Okay? So nagustuhan ko itong area pero dati pagka tinitingnan mo, wala talagang nagka-interest. Pero nung tiningnan ko ito, ang ganda kasi ng ambience niya. Tsaka sa umaga, ito yung silangan. Kitang-kita yung mga yung araw.
Kaya masarap magsumba-sumba dito. Okay? Tapos medyo bakante pa itong area dito. Maganda pa mag-alaga-alaga ng kambing, manok. Ayan. So, ito guys, malapit-lapit na. Okay? Baka gusto niyo mag-comment kung anong iba pang gagawin dito dahil siyempre hindi naman talaga ito yung pinaka trabaho natin. Although may anak tayong engineer na pwede gawing consultant. I know, nag-aaral pala siya ng fourth year college pa lang sa engineering. Pero siyempre hindi pa siya authorized na pumirma. Kaya kahit paano, nagawa natin ito. Okay? So punta tayo doon sa kabila, i-update natin yung mga bagong ginagawa kasi ito yung ating project. Isa sa project natin dito, pinangako natin sa mga kasama natin na kahit paano tulungan natin i-develop yung kalsada. Ayan, yung mga motor, yung mga Shopee, nakapasok na. Okay, kasi dito po talaga dati, hindi po talaga makapasok yung motor dahil sobrang lalim po yan. Yan o, yun yung dulo. Kahit paano, sa ngayon, yan yung tricycle. Okay? Pasok na po yung guys, tricycle. Ayan. Tingnan natin kung makaakyat yung tricycle ni Kuya Ramsey. Kasi yung mga truck dito, ising-isi na lang. Mga motor, no problem na. Ang problema lang dito pag umulan, kaya sinisikap namin na ito, malagyan ng ng patwalk, pag motor man lang. Dahil, siyempre, hindi natin pwedeng iasa lahat sa government. Kuya Ramsey, ayan, kanyang tricycle. Panghakot guys. Okay? So, pagdating dyan sa taas, pwede rin lumiko, pakanan. Dadaan sa kanto, pag medyo malanganin doon. Okay? So, kahit pa paano, ang laki ng progreso ng area natin. Grabe. Ang sakripisyo ng ating mga kasamahan dito para lang ma-develop yung area. Ika nga, hindi makukuha sa guhit ng palad ang swerte. Kumbaga, nakukuha sa kalyo ng palad. Okay? So, ayan, yung ating kapitbahay. Isa siyang, yung asawa niya, si Man. Madami na siyang alaga doon. May kambing na, may mga manok na. Okay? So, ito, may mga nag-alaga na mga, tupa. Kay Ma'am. Ayan. Kambing. Ayan, may mga bagong lipat dito. Ayan. Ilan na yan? Ilan na yan? So, ito, may nagpa-deliver kanina. Pang Bistay. Okay, so pumasok na dito yung Shopee. So yung area natin, medyo magulo na, kini-clearing natin dahil ayusin na. Ito, 100 square meter yan. So maganda po yung iba, meron na silang bakod na cyclone wire. Okay? Pataas kasi, meron kasing kambing. So ito, maganda na yung area nila. Develop na guys. Okay. Yan, medyo develop na. Maganda na yung bahay nila. Tapos dun sa taas, okay na rin. Okay. Ito, malaki-laki na yung bahay nila, Sir Paul. Medyo patapos na rin po. 3 ang kwarto, 2 ang CR. Ayan, medyo tarik-tarik pero okay lang. Maganda naman kasi overlooking. Ito, may mga alaga tayong kambing. Bahay natin. Okay. Sarap dito kahit paano dito sa kabundukan. Sunod po sa kabila, makikita ninyo, yung baba ilog po yan. Pagtawid po, yun po yung Dika Homes. Magiging subdivision ni Dika Homes. So maganda yung ating dito. Maging kapitbahay. Okay.
Tapos sa baba, San Mateo pa rin yan, kabila. Yan. Nadidevelop pa yan. Diyan dadaan yung ano, yung tinatawag na Metro Manila Skyway, circumferential. Yung nabalita natin sa ano sa San Miguel, ang humahawak mula Taguig papuntang Batasan. So, ito ay hindi ganun kalayo sa Kabiasnan. 5 minutes lang, nasa Marikina ka na kung magmotor. Tapos, 15 minutes, nasa Quezon City ka na. So, napakalapit. Jackpot yung mga nakakaalam o nakakuha dito. Tulad dito kay Sir Paul, malapit na matapos yung kanyang kanyang bahay. Yan, 2 CR, 3 ang kanyang kwarto. Ang ganda ng ambience niya, nakaharap dun sa kabundukan. Okay. So, ito sa baba, meron na rin pong kumukuha. Ayan, may mga bakod na. Dati po talaga talahiban yan. Ang hirap dumaan yan pagka manguha ka ng kawayan doon. So doon sa dulo, ano po yan? Sapa na. Okay, sapa. Pagtawid doon sa kabila, meron na rin po doon umpisa na rin po ang development doon. Meron na rin po unti-unting mga kumukuha at na ino-occupy yung area. Okay. So doon sa kabila, pagtawid naman, meron pa tayong area doon na kukuhanin. Pero dahil medyo malalim yung sapa, medyo matagalan pa yon dahil siyempre hindi makapasok kahit motor. Kailangan doon tulay. Ito po ay maging kalsada. Ito. So ang gagawin dito, anuhan lang, buwalin lang yung mga, kaya ito, pinuputol yung mga kahoy. Para pag nabuwal ito, makadaan na yung truck pa. Akyat doon. So doon sa pangalawang magiging outpost, mas malapit papunta doon sa taas, sa school. Okay? So malaki-laki pa yung trabaho dito, kaya ilang taon pa ito talagang madibilop. Pero sana, pag dumami ng mga tao at mabigyan ng atensyon ng City Hall, masisiminto na ito. Although may mga nag-sponsor ng mga siminto, buhangin, graba, mga ibang materyales, pero hindi pa po talaga sapat dahil nga limitado lang. Ang inuuna namin yung mga mahihirap lang na area dahil marami na po talaga mga estudyante na nakatira dito. Katulad ko, malapit na rin po ito lumipat. Lilipat na ako, sana hopefully makahabol tayo next year sa school year. Okay, sa taas meron pong malaking resort doon, kaya ang lakas ng ilaw diyan tuwing gabi. Okay, yung mga bata nakarating na dito, lusot-lusot na sila. Yan. So ang ganda ng dito, overlooking. Actually dito, pag dito ka sa taas, hindi lang siguro maklaro sa video natin. Dun sa taas kasi na yan, Ortigas. BGC, kita-kita dito. Okay. So ang ganda ng ambience dito. Pag nandito ka sa tuktok. Kaya pala gusto talaga nila yung tinatawag na overlooking, hindi lang basta patag. Mas maganda rin pala yung, medyo maganda rin pala yung may mga bundok-bundok. Dahil pagising mo pa lang sa umaga, magkape-kape ka, kung may problema ka, medyo mabos-bosan yung stress mo, lalo na sa ngayon, yung hangin, medyo pa po talaga sariwa dahil sa daming kahoy. Tulad yan, mangga. Nag-umpisa na rin pong mamulaklak yung mga mangga dito. Kaya siguro by May, June, ang dami na namang ha-harvestin natin. Kasi nag-start tayo nito last year, March. Medyo malapit ng gumurang yung mga mangga. So pagdating ng May, taghinog na. So hopefully, pagdating naman ng May nito, medyo medyo harvest time na. So ang daming mangga dito. Murang-mura lang pag nandito ka or libre lang pag ikaw ang umaakyat. So guys, dito lang po muna tayo. So maraming salamat po.